Marami akong naranasan dito sa ibang bansa. Dito ko rin naranasan ang hindi ko naranasan sa Pilipinas. Dito ko rin napagtanto, dito ko rin na napag-aralan ang mga bagay-bagay na dapat timbangin mo. Dito sa ibang bansa, naranasan kong kumain na ang pagkain ay tinapon na sa basurahan, pero dinampot ko dahil sa gutom. May naamo ako dati, way back 2019, 2018. Yung amo ko is kumakain sila. Yung pagkain nila is hindi kanila kasama sa binili nilang pagkain. Kung anong pagkain mong pwedeng lutuin tulad ng itlog or tinapay, noodles, yun lang ang pwede mong kainin. Pag bumibili sila ng pagkain sa restaurant ay hindi kanila sinasali. Ranas ko yan, pero tiniis ko dahil yun nga, ang trabaho ko dati ay buwan-buwan, iba-iba ang amo. Gusto ng aking amo is tapusin ko yung isang buwan dahil bayad ako sa kanya. So, tiniis ko yun. Yung amo ko na yun is masama talagang ugali. Kumain sila at bumili sila ng pagkain sa labas sa restaurant, hindi ako sinali. Tapos, nung kumain na sila, is tinawag nila ako na iligpit ko yung pinagkainan. So, syempre, bilang katulong, susunod tayo dahil sinasahuran tayo. Habang dinampot ko yung pagkain na pinagkakainan nila, yung kalat nila is, nakita ko doon na may isang tinapay, yung parang burger na buns na tinapay. Tapos may manok doon na hindi nila naubos. Yung tinapay na yun, hindi rin naubos. Yung manok na yun na hindi nila naubos, hindi talaga siya nagalaw. So, sabi ng aking amo, itapon ko daw sa basura. So, ang ginawa ko guys, dahil sayang, ang ginawa ko is, pinakita ko sa aking amo na tinapon ko sa basura. Ang basura doon is nasa kusina namin. Hindi ngayon, ang pagkain na yun is, bago ko siya nilinis doon sa pinagkainan nila, tinabi ko yung manok at saka tinapay. Dahil sa gutom ko, dahil araw-araw ang pagkain ko noon is tinapay lang at saka itlog at saka noodles. Tapos ako pang bumibili ng noodles na yon. Ang makain ko lang doon is tinapay lang. Kumakain ako ng kanin at manok, pero pag kumakain sila, pag nagluluto, ganun. So ayun na yung kwento na yun, na yung manok at saka yung tinapay is tinabi ko siya. Hindi ko sinama doon sa mga pinagkainan nila na basura. Sinabi ko, tas nilagay ko sa binalot ko siya sa parang papel. Tas pinakita ko sa aking amo na nagtapon ako ng basura. Nung umakyat na ang aking amo sa taas is, binalikan ko yung basura. Kinuha ko yung manok at yung tinapay. So, ang ginawa ko para hindi niya makita at hindi niya malaman na kinuha ko yung pagkain na yun is, ang ginawa ko, nilagay ko sa bulsa. Dito sa Saudi kasi naka-uniform ka. So, yung uniform dito is malaki. Malaki yung uniform ko. Yung kumbaga maluwang. Kasi hindi ka pwede dito magsuot ng hapit sa katawan mo. So, ang ginawa ko, kunwari nag-CR ako. Doon ko kinain yung tinapay at saka manok. Binalot ko siya ng tissue at uminom ako ng tubig nang marami nang hindi niya maamoy na may kinakain ka. So, yung pagkakain ko ng manok at saka tinapay na yun is mabilisan. Yung parang nag-CR ka lang doon sa loob na hindi niya alam na kumakain ka doon. So, naranasan ko talaga yan guys, sa sobrang gutom. Iniisip ko naman na malinis naman to dahil sobra nila naman to eh. Hindi nila ugali yung may sobra na ibigay sa'yo. Mas gusto nilang itapon. Sabi niya sa akin, kunin mo yung mga basura doon at itapon mo lahat. Wala kang kukuhanin doon. So, syempre, alangan man sabihin ko sa kanya na kuhanin ko to. Is yun ang sabi niya eh. So, dumiskarte ako para makuha ko yun at makain ko. Dahil hindi mo na maisip na madumi to or ano ba. At least, malagyan mo lang ang sikmura mo sa gutom. So, hindi ko talaga makalimutan yung experience na yun, na kumain ako ng pagkain na tinapon na. Pero, sa ngalan ng gutom ng tiyan mo, hindi mo talaga maisip na sa basurahan yun. So, yun lang talaga, hindi ko yun makakalimutan talaga.